Magandang araw sa mga kapatid namin siyan sa nasubanin sa Zamboanga del Norte at mga kapatid namin na ate sa Pangasinan. Medyo hindi na masyadong malamig ngayon kaya pero naka-sweater pa rin kasi may konting lamig no dito sa amin. Pero anyway, talagang nagagalak kami na makakatulong sa inyo. Nabibigay sa amin ng kagalakan ang pagtutulong sa ibang tao. Pero gusto ko lang sana ipahiwatig sa inyo kung ang tunay na reason na tumutulong kami sa inyo. Kasi baka siguro merong mga tao nag-iisip siguro meron kaming hindi magandang layunin kaya kami tumutulong sa inyo. O kukunin naman yung mga puno nyo o ang inyong land. Parang may mga tao na nag-iisip na gano'n. Pero hindi yan, ang talaga wala kami talagang reason na gano'n. Kasi hindi namin kailangan hindi namin kailangan magbabayad pa kayo sa amin. Meron kaming reason na tumutulong. At saka ipahiwatig ko sa inyo ang ibang reason. No? Ang first reason is that mahal namin ang Panginoon. Kaya kami tumutulong sa iyo dahil sabi ng Panginoon sa banal na kasulatan sa Mark 12 verse 30 to 31. Sabi sa English na ito, love the Lord with your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Ang ibig sabihin sa Tagalog niyan, mahalin niyo ang Panginoon na buong puso niyo, mahalin ang Panginoon at mahalin niyo ang kapwa-tao ninyo. So magkasabay 'yun. Pag hindi ka nagmamahal sa ibang tao, that means na ang Panginoon wala sa puso ninyo. Wala sa puso namin ang Panginoon kung hindi kami nagmamahal ng tao. Kaya mahal namin kayo dahil sa mahal namin ang Panginoon. Secondly, nakalagay sa Proverbs na dapat ang may mahirap, wag niyo ibababa ang mahihirap, no? Kasi lahat tayong tao ginawa ng Panginoon. Ang Panginoon gumawa sa atin lahat. So, kung binababa mong tao, kung sinasaktan mong tao, kung meron kang masamang layunin sa tao, parang sinasaktan mo rin ang Panginoon. Kasi siya gumawa ng tao. Ang Panginoon gumawa sa inyo at saka sa akin. Sa mata ng Panginoon, walang ate, walang Subanen, walang Amerikano, walang Pilipino. Pareho tayo lahat, ginawa tayo ng Panginoon. So ngayon, ang ayon ng Panginoon na gagawa ng masama sa mga tao na mababa sa atin, na mahirap, no? Hindi yan kasi masakit sa Panginoon 'yun pag ginagawa 'yun. Kaya gumagawa kami ng mabuti para sa inyo. Thirdly, nakalagay sa Proverbs 14:21, gustong-gusto ko ito eh. I-Englishin ko, pero i-translate ko ito, no? It is a sin to despise one's neighbor, but blessed is the man who is kind to the needy. Ang ibig sabihin dito sa Tagalog, masama kung hindi maganda ang isip mo sa isang tao. Pero pag tumutulong ka sa nangangailangan, nako, ang puso mo lalaki at maging masaya ka. Yan ibig sabihin ng blessed. Naging masaya ka, magkaroon ka ng joy pag tumutulong ka sa ibang tao. So that's also another reason bakit kami tumutulong, kasi binibigyan kami ng Panginoon ng kagalakan sa pagtutulong. Yan din ang gusto namin na mangyari sa inyo, na magtutulong niyo kayo sa ibang tao para magkaroon kayo ng kagalakan, ng joy. Hindi mo yan mabibili ng pera, ang joy na yan. Kaya tumutulong kami sa inyo dahil sa joy na natatanggap namin. Another thing is this, nakalagay sa Biblia ulit sa Proverbs 19:17. Ang nakalagay sa banal na kasulatan, kung gumagawa tayo ng mabuti sa nangangailangan, sa mahihirap, binibigyan natin ng honor ang Panginoon. Masaya ang Panginoon. Binigyan natin siya ng honor pag gumagawa tayo ng mabuti sa mga tao na naghihirap at sa mga tao na nangangailangan.
Tapos lastly, sabi ni Jesus, no, sabi niya, kung anong ginagawa niyo sa mga taong ito, binibigyan mo ng pagkain, kung gutom sila, binibigyan mo ng tubig, kung uhaw sila, binibigyan mo ng damit, kung wala silang damit, kung wala silang damit, kung may sakit sila, tutulungan mo sila. Sabi ni Jesus, pag ginagawa niyo ito sa aking mga tao, sa inyo, sa subanin, at saka sa ate, ginagawa mo sa akin yan. So bawat tulong naman sa inyo, nagagalat ang Panginoon. Parang ginagawa namin para sa Kanya yun. So those are the reasons. So wala kaming layunin na kukunin ang mga trees nyo, or mga land nyo. Wala kaming layunin ganyan. Gusto namin na umunlad kayo. Yan ang gusto namin, yan ang goal namin sa buhay namin as Kristiyano, na gusto namin umunlad kayo. Gaya din namin. So those are the things I'd like to remind you, no, na mahal namin kayo, mahal namin ang Panginoon, kaya tumutulong kami sa inyo. So just keep on going, na mag-pray lang kayo na mas maraming donors na magbibigay. Tsaka remind ko lang sa inyo na dahil tumutulong kami sa inyo, yung 10% ng mga produce nyo, ibigay nyo kay pastor yung pastor nyo, si Pastor Gilbert at saka si Pastor Adrian, kasi sila ang reason na bakit kami tumutulong sa inyo. Yun lang naman, kasi nakalagay sa Biblia talaga na ang 1/10 ng produce ninyo ibibigay sa pastor niyo. Alam mo, sa mga yan nangyari sa mga nung Israelites pa eh. Yung mga Israelites, yung mga pastor ng Israelites, tawag na Levites, no? Wala silang land. So ngayon, dahil pastor sila, nanggagaling sa mga members nila ang kanilang kabuhayan. So yan, encourage ko sa inyo, ang 10% ng mga produce niyo, o chicken, o kamote, whatever, ibigay nyo sa inyong pastor para matutulungan sila. Tsaka marami pang gagawin sa inyo na i-explain ni Pastor Adrian at saka ni Pastor Gilbert. Okay? God bless you. Gusto ko lang malaman sa inyo na mahal namin kayo, and God bless you sa ginagawa ninyo. Thank you.